Sara Duterte, nanganganib nga bang matalo sa 2028 sa pagkapresidente? Matapos ko pong mabasa yung pahayag ni former Senator Sonny Trillanes at mapanood yung video ni Secretary Larry Gadon, magbibigay po ako ng sarili kong obserbasyon at reaksyon. At ito po ay pansarili ko lang. No hate intended, ako po ay dating supporter ng Uniteam and up until lately, umasa pa rin na magiging buo pa rin ang Uniteam. Pero sa kasamaang palad, sa mga sunod-sunod na kaganapan, mukhang malabo na nga na mabuo pa ang Uniteam. Kahit na hiniling pa ni Mayor Baste Duterte na sana daw ay magpatuloy ang Uniteam. Pero mukhang wala na ng pag-asa. Unahin po natin yung pahayag ni former Senator Sonny Trillanes. Former Senator Antonio Sonny Trillanes IV thinks Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte's presidential bid may face some rough sailing if she decides to gun for the highest post of the land in the 2028 elections. Sabi po ni Trillanes sa isang online interview posted on May 31, 2024, mga Dutertes on the decline na sila politically. I don't think Sara Duterte would be able to revive yung kanyang winning political stock kasi ang dami ng lumalabas na issue. The ex-lawmaker believes majority of Filipinos voted for her in the 2022 elections because she was an untested product. Duterte overwhelmingly won the vice presidency by over 32 million votes in 2022, while her closest rival, then Senator Francis Kiko Pangilinan, was a far second with more than 9.3 million votes. Ito para sa akin, agree ako dun sa sinabi ni Trillanes na majority ang bumoto kay Sara because she was an untested product. Actually, ako nga binoto ko si Sara dahil Uniteam sila ni Bongbong Marcos. Nakita ko maganda yung kanilang tandem. Kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Sara Duterte. Dahil ang alam ko lang, siya ay anak ni President Rodrigo Duterte. And yes, para sa akin, siya ay untested product na marami lang sa mga supporters ni President Bongbong Marcos ang bumoto sa kanya dahil nga sa katandem siya ni Bongbong Marcos. Sabi ni Trillanes, nung panahon kasi nung 2022, untested product to. Hindi alam ng mga tao, ano ba to? Ano ba siya? Nakikita lang siya, picture-picture, pa-cute, ganon. Which is, totoo naman. No offense meant, pero totoo naman. Karamihan po sa atin, hindi naman alam kung ano ang kakayahan ni Sara Duterte. Marami pong mga Marcos loyalist ang binoto lang si Sara dahil sila po ay Uniteam ni President Bongbong Marcos. Pagpapatuloy ni Trillanes, pero ito as Vice President, ang daming lumabas na issue. Tapos pag nai-interview, medyo nakukulangan. Parang nahihinaan sila sa kanyang capacity at may mga kontrobersiya pa. Kaya with 4 years to go, babakbakan at babakbakan yan. Hindi kakayanin. O hindi nga ba, nung panahon ng kampanya, nakita ba natin na sumali si Sara Duterte sa mga debate ng mga vice presidential candidates? Hindi ba kahit na isa, hindi siya nagpaunlak na sumali sa mga debate? Hindi tayo nag-isip nun Kung ano man ang rason ni Sara Duterte dati, tinanggap natin. Basta ayaw niya lang sumama sa mga vice presidential debate and that was it. Dahil nga ba si Bongbong Marcos din naman, hindi basta-basta uma-attend ng debate. Ang pinaunlakan niya lang ay ang SMNI na sinasabi na kung di daw dahil sa SMNI, hindi makikilala si Bongbong Marcos. Which is isang napakalaking kasinungalingan dahil wala pa ang SMNI ay sikat na po at kilala si Bongbong Marcos. Si Sara Duterte naman po, ang pagkakaalam ko lang sa kanya ay mayor siya ng Davao. So pinalagpas ko yung hindi niya pagsali sa mga debate. Kasi nga, baka ayaw niya lang talaga kung ano man ang reason niya. Basta para sa akin, Uniteam sila ni Bongbong Marcos, they go pa rin. Ito ang nagdaan na 2 taon. Unti-unti nakikita natin. Hindi nga ba, kapag may interview si Vice President Sara Duterte, madalas anong sagot niya? No comment.
O kaya, kung sino yung kasama niya, mga undersecretary ba ang tawag doon, sila ang pinagpapaliwanag niya. Lagi niyang nililipat dun sa kasama niya at sinasabing sila na daw ang sasagot dun sa tanong. Hindi mismong siya ang sasagot, kung hindi ipapasagot pa niya. Kung hindi man niya ipasagot, sasabihin niya lang, no comment. So unti-unti, ako naman nag-isip-isip. Bakit ganun? Puro no comment na lang. Or parang nilalaro pa niya yung mga nag-i-interview sa kanya, tapos ipapasa niya dun sa kasama niya at sasabihin niya, I will let so and so answer that question. Na ngayon iniisip ko, mukhang delikado ito. Kung yung mga simpleng tanong, hindi niya maipaliwanag, madalas nga no comment, di ba? So dahan-dahan, parang nga akong nahihinaan sa capacity ni Sara Duterte kung siya ang maging presidente. Tapos nakikita ko si President Bongbong Marcos sa kanya mga speeches, sa kanya mga interviews here and abroad, kung paano ka-articulate, kung paano ka-bihasa si President Bongbong Marcos sa pagsasalita, na madalas hindi kailangan ng kodigo. Tapos makikita ko si Vice President Sara Duterte, na parang hindi siniseryoso yung tanong sa kanya, sasabihin niya no comment, or I will let Mr. So-and-so answer that question. Parang sabi ko, sa ipinapakita ni President Bongbong Marcos, kakayanin ba ito ni Sara Duterte kung sakaling siya man ang maging presidente sa 2028 at siya ay maimbitahan sa ibang bansa? Magiging ganun din ba ka-articulate ang kanyang mga speeches tulad ng ginagawa ni President Bongbong Marcos? Hindi ko po minamaliit ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Yun lang po ang aking obserbasyon at nakikita after itong 2 taon na lumipas mula nung siya ang naupo na Vice President. Tapos yung pa mga kontrobersiya tulad nung confidential funds na hindi nga maipaliwanag ni VP Sara kung paano niya ginastos ng 11 days lang yung ganun kalaking halaga. So sinabi ni Trillanes na malamang matulad si Sara Duterte sa sinapit ni then Vice President Jojo Binay. Sabi ni Trillanes, we saw that kay VP Binay. He started at 80% in surveys, pero nung lumabas na yung kaliwat kanan na issue, in just a year, ay nawala na siya sa picture. Although marami ang nagsasabi na hindi matutulad si VP Sara kay then VP Binay. Pero the way things are going sa mga kontrobersiya, the way she answers yung mga questions, the way siya ay magbitaw ng kanyang mga talumpati, nagiging maganda lang yung kanyang speech kapag binabasa niya. Pero kapag mga impromptu na o yung walang babasahin na script, wala. No comment lang ang maririnig mo kay Vice President Sara Duterte. At para sa akin, ang isa sa makakaapekto kay Sara Duterte sa kanyang presidential bid sa 2028 ay ang kanyang pagiging pro-China. Dahil kahit na dyan sa issue ng WPS, lagi niyang sagot, no comment. Hindi ba bilang Vice President, dapat ang kanyang papanigan ay kung ano ang paniniwala at adhikain ng ating presidente. Pero pagdating sa mga issue ng China, no comment lang po si VP Sara. So, porque ang ama niya at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga aliporis, mga alalay, mga vloggers, mga influencers at kung ano-ano pa, ay obviously mga pro-China at wala kang maririnig na pagkontra kay VP Sara, naniniwala ang karamihan ng taong bayan na si VP Sara ay pro-China na rin. At sa pananahimik ni VP Sara, sa ginagawa ng pamilya niya kay President Bongbong Marcos, hindi ba mag-iisip ka, bakit hindi magsalita si VP Sara at hindi niya masabihan ang kanyang pamilya, lalo na yung tatay niya? Although may nagsasabi naman na hindi naman laging panig si Sara Duterte sa kanyang ama, pero wala po tayong naririnig. So ang nagiging conclusion natin, pro-China talaga si Sara Duterte. Kasi wala siyang statement wala siyang pagkontra, puro no comment siya. Ang ating Presidenteng Bongbong Marcos, obviously, is not pro-China. Kahit nasabihin pa ng marami dyan na siya ay pro-America. Abay, para sa akin, mas mabuti na yung pro-American tayo kaysa pro-China. Bakit tayo papanig sa isang bansang komunista? Hindi naman tayo komunista. Kailangan manindigan ni Sara Duterte. Siya ba ay papanig sa kanyang ama at pabayaan na lang na mura-murahin ni Rodrigo Duterte ang ating presidente? O kailangan niyang manindigan na siya ay pro-BBM
at ipakita niya na hindi siya pabor sa ginagawa ng kanyang ama, ng kanyang pamilya, na dapat ipakita niya na meron siyang sariling paninindigan. Pero the way things are going at sa nakikita natin, wala. Siya ay namamangka sa dalawang ilog at hindi niya maipakita ang kanyang paninindigan. Hindi tulad ni Senator Amy Marcos na alam natin na pro-Duterte. Dahil may statement pa nga si Amy Marcos dati na kahit siya na lang ang huling titindig para kay Duterte ay pangangatawanan niya. Something to that effect. Ibig sabihin, kahit na malagas na at walang matirang kakampi si Rodrigo Duterte, ay nandoon si Amy Marcos sa tabi ni former President Duterte. At yan ay malaking risk para kay Amy Marcos dahil marami na po or karamihan na ng mga Marcos loyalists ay nagsasabi na hindi na nila iboboto si Amy Marcos. Pero sabi ko nga sa inyo, at least nanindigan si Amy Marcos na siya ay pro-Duterte. So kung siya ay pro-Duterte, ang ibig sabihin, anti-Bongbong Marcos siya. Na nakikita naman natin na halos lahat ng mga ginagawa ni President Bongbong Marcos ay nakakontra si Amy Marcos. So dapat, yun din ang gawin ni Sara Duterte. Manindigan siya kung siya ba ay pabor sa ginagawa ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid at mga alipores at patuloy na sinisiraan si President Bongbong Marcos o magsalita naman siya at ipagtanggol ang ating presidente mula sa mga tirada ng kanyang mga kaalyado. Hindi. She remains to be quiet. So anong iisipin natin? So isa yon sa maraming dahilan kung bakit ako ay nagbago ng aking suporta kay Sara Duterte. Dahil sabi ko nga sa inyo, lately lang po yan, I've always been a supporter of Uniteam. Dahil naniniwala ako na maganda ang kanilang tandem. Pero sa mga kaganapan pong ito, nagbago po ang aking pananaw dahil naniniwala ako na si Sara Duterte ay pro-China. At marami po sa ating mga Pilipino ang ayaw sa China. In fact, sabi po sa isang survey na inilabas ng Philippine Star, 91% of Pinoys distrust China. So, kung 91% ng mga Pinoy ay hindi nagtitiwala sa China, naturalmente, yung mga pro-China, hindi rin po natin pagtitiwalaan. At itong mga pro-China, mula kay Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang mga alalay, alipores, vloggers, at kung ano-ano pa, at kasama na rin po si Vice President Sara Duterte ay kasama na sa hindi pinagkakatiwalaan ng 91% ng mga Pilipino na hindi nagtitiwala sa China. Again, kanya-kanya po ng paniniwala. Pwede nyo hindi paniwalaan tong survey na to, pero napakataas po nito. 91% ang hindi nagtitiwala sa China. At kasama na po dyan ang mga pro-China. So, paano mananalo si VP Sara sa 2028 kung totoong 91% ka ng mga Pinoy ayaw sa China? Itong grupo nila, yung kampo ni Duterte, ay obviously pro-China. So, nanganganib po talaga ang kandidatura ni Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 unless she makes a stand kung talagang saan siya kumikiling. At ito nga nararamdaman natin Kaya itong grupo ni Duterte ay lahat ginagawa ang paraan to unseat President Bongbong Marcos at iyo po si Vice President Sara Duterte. Dahil nga naman, kung mapatalsik nila si President Bongbong Marcos, din may 4 years ngayon si Sara Duterte. Tapos sa 2028, pwede pa siyang tumakbo ulit at pag nanalo siya, 6 years yun. So 4 years ngayon, 6 years sa 2028, that will be 10 years ng pamumuno ni Sara Duterte bilang presidente. Kaya gustong-gusto na nila na patalsikin si President Bongbong Marcos para maging presidente si Sara Duterte. Di ang haba nga naman ng kanyang termino. Pakinggan naman natin ang mga sinabi ni Secretary Larry Gadon kung bakit para sa kanya ay malabong manalo ni Sara Duterte sa 2028. Malaki ang posibilidad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito na mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Araw-araw nyo ba namang tuligsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos? Sigurado
na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. Itawagin yung bangag at adik ay natural, sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Andyan na lahat ng klase ng paninira, no? Tinawag na mga human rights violators, na mga mamamatay tao, na mga magnanakaw, kung ano-ano ang mga itinukol na paninira sa mga Marcos. Ano ang nangyari? For the first time in the history of Philippine politics and Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente, at yan ay walang iba kundi kay BBM. At for the first time, nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung more than 30 or about 36 years na paninira sa kila BBM? Wala. So ngayon, tawagin yung bangag at adik si BBM na lang, lahat naman yan ay puro kasinungalingan at paninira, ay sigurado na hindi iboboto si Sara. So sa 2028, asahan nyo matatalo si Sara dahil sa kasalanan ninyo, kagagawan ninyo na mga DDS supporters, mga DDS vloggers at ng kanyang ama. O hindi ba? May katwiran si Secretary Larry Gadon. At yan din po ang sentimiento ng maraming Pilipino. Apektado po si Sara Duterte dahil sa ginagawa ng kanyang ama at ng kampo nito. At dahil nananahimik lang si Sara Duterte at hindi siya naglalabas ng kahit na anong statement para kontrahin ang ginagawang paninira ng grupo ni Duterte kay President Bongbong Marcos, kaya dumadami po ang nawawala na ang paniniwala kay Sara Duterte. So napakadaming factors na po yung parang hindi kakayanin ni Sara Duterte na maging presidente, dahil kung talagang kaya niya yan, 2022, hindi siya magbaback out. Dahil kung talagang kaya niya magpresidente, dapat 2022 pa lang. Lumaban na siya bilang presidente, dahil during that time, majority po ng Pilipino ay gusto siya ang lumaban bilang presidente. At yan ay yung time na hindi pa nagpapahayag si Bongbong Marcos na tatakbo siya bilang presidente. Bakit mas ginusto pa niya ang mag-file ng COC para maging mayor ng Davao? So para sa akin ang may gusto lang na maging presidente si Sara Duterte ay ang kanyang ama at ang mga alipores ni Rodrigo Duterte. At sa ginagawa nilang walang humpay at walang patid na paninira kay President Bongbong Marcos, sa tingin ninyo hindi maaapektuhan si Sara Duterte? At para sa akin, at naniniwala ko marami pang mga Pilipino ang pabor sa sinabi ni Secretary Gadon na ang pamilya, ang mga kaalyado, ang mga alipores ni Duterte ang magpapabagsak kay Vice President Sara Duterte. But, kung siya po ang mananalo sa 2028, God willing na po yun. Talagang siya ang pinlano ng Diyos na ilagay bilang presidente sa 2028. Harinawa, hindi maapektuhan si Sara Duterte ng mga issue at ng mga development at ng paninira ng kanyang pamilya sa kanyang kandidatura para maging susunod na presidente ng Pilipinas. Kayo po, tama ba si former Senator Sonny Trillanes at si Secretary Larry Gadon sa kanilang mga obserbasyon sa magiging kapalaran ni Sara Duterte sa 2028? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.